Marami sa atin ay ang nagsisilbing breadwinner ng ating pamilya. Ngunit may mga pagkakataon na napapagod din tayo. Ikaw, kabarangay, ano ang mga pagsubok na pinagdaanan mo bilang isang breadwinner? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Palagi po akong nakikinig ng Barangay LS sa Facebook tuwing gumagawa ako ng mga gawaing bahay. Noong nakita ko po yung email address kung saan ay pwedeng magpadala ng sulat ay naisipan ko na magpadala ng sulat sa inyo. Ako nga po pala si Jiro, 33 years old na sa ngayon at ang mama at papa ko naman ay may maliit na sari-sari store. At yung nag-iisa kong kapatid naman na si Joshua ay isang college student. Noong kabataan ko, aaminin ko po na naging pasaway ako, Papa Dudut. Hindi ko sineseryoso ang pag-aaral ko at maaga akong natutong manigarilyo at uminom. Hanggang sa nag-apply ako sa isang call center, naengganyo ako sa laki ng sahod. Kaya hindi ko na rin natapos ang pag-aaral ko. Ngayon po ay masasabi kong nagbago na ako. Oo, nagyoyosi pa rin ako at umiinom paminsan-minsan kapag sumasahod ako. Pero ako na ang tumutulong sa mga gastusin namin sa bahay. At ako na rin ang nagpapaaral sa kapatid ko na si Joshua. Pero kahit na anong tulong at pagbabago ang gawin ko, parang hindi pa rin sapat. Sa mata ng mga magulang ko yon, sa totoo lang po ay pakiramdam ko ay ako pa rin yung black sheep ng pamilya. Kasi ang kapatid ko na si Joshua ang patuloy na pinupuri at pinapabura ng mga magulang ko. Alam ko pong hindi ako naging mabait na anak noon. Pero sana naman ay mabigyan din ako ng pagkakataon. Kasi minsan po pakiramdam ko ay para akong bisita sa sarili kong tahanan. Ako na nga ang nagtatrabaho at ako na ang tumutulong sa pamilya ko. Pero parang ako pa rin yung laging may pagkukulang. Sa kabila ng lahat ng yan, mahal ko pa rin ang pamilya ko. Hindi ko iniinda ang pagiging breadwinner dahil ginusto ko ito. Ginusto kong tumulong kaya patuloy po akong nagsusumikap. At umaasa na balang araw makita rin nila yung mga ginagawa ko ngayon at hindi lang yung mga pagkakamali ko noon, Papa Dudut. Oh, Kuya Jiro, ba't nakasimangot ka dyan? Paano ba naman kasi? Pinagalitan na naman ako ni na mama at papa. Ha? Bakit daw? Kulang daw kasi yung perang inabot ko sa kanila. Hala, lagot! Ba't naman kasi kulang yung perang binigay mo sa kanila? Nagkaroon kasi ng dispute sa sahod ko. Sa susunod pa daw na kinsenas ibibigay sa akin yung kulang sa sahod ko. Ano ba naman yan? Sobrang hassle. Pero huwag kang mag-alala. May naitabi na naman akong pera para sa allowance at pangmatrikula mo. Mabuti naman pala kung ganon. O eto, bilangin mo na lang. 11, 12, 13… Okay na to. Basta ipangako mo sa akin na pagbubutiin mo yung pag-aaral mo, ha? Yun lang ba? Basic. Hindi naman kasi ako katulad mo na nagpabaya sa pag-aaral ng kabataan mo. Uy, saan mo naman narinig yan, ha? Eh di kina mama at papa, tuwing bumababa yung grades ko, palagi nilang pinapaalala sa akin na dapat mas galingan ko pa raw kung ayaw ko matulad sa'yo. Pambihira. Wala na akong ginawang tama. Hindi mo rin kasi naman masisisi sina mama at papa eh. Pinag-aral ka nila noon tapos sinayang mo lang. Kaya ayan ang natamo mo. Pero kita mo naman na nagbago na ako, di ba? Ako na nga yung sumasagot sa mga gastusin natin dito sa bahay eh. Tapos ako na rin yung nagbibigay dyan sa tuition at nagbibigay sa allowance mo. Sandali lang. Nanunumbat ka ba ha? Hindi sa ganun yun. Yung sa akin lang naman, sana makarinig man lang ako ng thank you. Aba loko to ah. Pinaparinggan mo ba ako? Ba't ka ba nagagalit ha?
Meron ka ba ngayon? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo sa akin ng harap-harapan. Hindi yung pinaparinggan mo pa ako. Nangaasar ka eh. Hoy, ni minsan hindi ko binanggit ang pangalan mo. Kung natatamaan ka, problema mo na yun. Palibhasa, inggit ka lang kasi patapon na yung buhay mo. Habang yung sa akin naman ay unti-unti nang umuusbong. Gusto mo bang tigilan ko na yung pagbabayad dyan sa tuition mo, ha? Masyado ka nang masakit magsalita. Sige, subukan mo. At sigurado kung sasamain ka kina mama at papa. Ano bang naging kasalanan ko sa'yo, ha? Ba't ba ang liit-liit ng tingin sa akin ng mga tao dito sa bahay na to? Kasi nga nanunumbat ka. Magbibigay ka ng pera sa amin tapos ngayon, magdadadada ka dyan. Bakit? Masama na bang maghangad ng konting appreciation, ha? Utang na loob, thank you. Salamat dito sa pera Pero huwag ka mag-alala. Kasi kapag nakapagtapos na ako ng koleyo, babayaran kita. At dadagdagan ko pa ng interest. Kasi sigurado ako na mas malaki pang sasahurin ko kesa dyan sa trabaho mong pipitsuging call center. Sumusobra ka na, Joshua! Aray! Kung wala kang magandang sasabihin sa akin, pwede bang manahimik ka na lang? Ayan mismo ang dahilan kung bakit ayaw sa'yo ni na mama at papa. Kasi basagulero ka. Daig mo pa yung mga tambay sa kanto kung makaasta. Napaka-squatter mo. Isang beses pa na pagsalitaan mo ako ng masama at dadagdagan ko na talaga yung black eye mo. Ano? Isusumbong kita kay na mama at papa. Humanda ka. Sige, magsumbong ka. Gusto mo bang samahan pa kita, ha? Wag na. Kasi sigurado kung iibahin mo lang yung kwento. At pagmumukhain mo pa akong masama kay na mama at papa. Wala kang pinagkaiba sa mga magulang natin. Pare-pareho kayong lahat. Mga maiitim ang budi. Uy, ano yung ginagawa mo, ha? Isasend ko tong ginawa mo sa itsura ko kay na mama at papa. Sigurado ako napapagalitan ka ng mga yun pagka uwi nila. Bahala ka. Lumabas ka na ng kwarto ko. Labas! Noong araw na yon, napagalitan na naman ako ni na mama at papa dahil sinuntok ko si Joshua. Tulad ng dati, inulan nila ako ng masasakit at maanghang na mga salita. Pero gaya ng nakasanayan, pinalampas ko na lamang at ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho sa call center para kahit papaano ay makalimutan ko na hindi ako mahalaga sa kanila. Natural lang naman po sa magkapatid ang magbiruan, mag-asaran at minsan ay magkaroon ng tampuhan o hindi pagkakaintindihan. Pero yung sa amin po ni Joshua, pakiramdam ko ay hindi na po normal yung mga pagtatalo namin. Palagi ko na lamang siyang pinagpapasensyahan. Iniintindi ko siya kahit madalas niya akong laitin at insultuhin. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala akong narating sa buhay, na call center lang daw ako nagtatrabaho at wala daw akong ambisyon. Masakit po kahit papaano dahil alam ko naman sa sarili kong may ginagawa akong tama. Ako ang nagpapaaral sa kanya. Pero kahit napipikon ako, kahit nasasaktan ako ay hindi ko siya masisisi. Kasi ang totoo niyan, kaya siya nagkakaganyan ay dahil na rin sa pagpapalaki sa kanya ng mga magulang namin. Sila din ang dahilan kung bakit ganon kababa ang tingin ng kapatid ko sa akin, kasi sinusulsulan din ng mga magulang ko ang kapatid ko na yon. Dumating pa nga po ako sa puntong gusto ko nang umalis sa bahay. Matanda na rin naman ako at aminado ako na napapagod na ako. Hindi ko na gusto yung pakiramdam na para akong estranghero sa sarili kong pamilya. Pero alam ko rin po sa sarili ko na hindi ganon kadali ang lumipat o magsimula ng mag-isa. Ang mahal-mahal na po ng upa sa Metro Manila at ayokong mapunta lamang sa renta ang halos buong sahod ko. Lalo pat may pinapaaral pa akong kapatid. Kaya tiniis ko na lamang ang lahat. Kahit nakakababa ng loob, kahit minsan ay naiiyak na lamang ako sa inis o sa sakit ng loob, ay pinili kong manatili sa bahay. Hanggang sa dumating ang araw na matagal ko nang inaasam. Nakapagtapos na rin si Joshua ng pag-aaral. Aaminin ko na sobrang saya ko noon, Papa Dudut. Parang lahat ng pagod, lahat ng overtime, lahat ng tinis ko sa call center ay naging worth it. Para sa akin ay tagumpay ko rin yon. At dumating na nga yung pinakahihintay ko na araw, yung graduation ng kapatid ko na si Joshua, Papa Dudut.
Joshua, asan sina mama at papa? Andun sa labas, may kausap. Nga pala, congratulations ha. Sa wakas, nakapagtapos ka na rin. Salamat. Ngayon na nakapagtapos ka na, ano nang balak mo? Aba, ewan. Siguro magpapahinga na muna ako sa bahay. Deserve ko naman yun eh. Ang dami ko kayang pinagdaan ng hirap bago ako nakagraduate. Ganun ba? Alam mo, may naisip ako. Ano naman yun? Kapag tapos ka nang magpahinga, ba't di ka kaya magtrabaho dun sa call center na pinagtatrabahuan ko? Ano? Promise, sobrang ayos ng trabaho dun at napakaraming benefits. Uy, may nakakatawa ba sa sinabi ko ha? Oo! Paano ba naman kasi? Ang baba ng pangarap mo para sa akin. Wag na wag mong minamalit tong pagtatrabaho ko sa call center. Papaalala ko lang sa'yo na ito yung dahilan kung bakit nakapagtapos ka. Bahala ka, sabi mo eh. Alam mo, kahit pasmado yung bibig mo, pagbibigyan kita kasi graduation mo ngayon. Wag na wag mong sisirain ang araw na to. Wala ako sa mood para makipagbardagulan sa'yo. Eh bakit? Sino bang nauna ha? Di ba ang sabi ko lang naman sa'yo ayoko mag-call center? So ba't ka nagagalit dyan? Ang tanda-tanda mo na. College graduate ka na nga oh. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba maintindihan kung bakit napipikon at naaasar ako sa'yo? Alam ko! Napipikon at naaasar ka sa akin kasi kahit ikaw yung nagbabayad ng tuition at nagbibigay ng allowance ko, hindi mo maitatanggi ang katotohanan na naiinggit ka sa akin. Naiinggit ka kasi nakikita ni na mama at papa na sa ating dalawa, ako tong mas matino. Isa pa yan sa mga pinanggigigilan ko eh. Masyado ka mapagmataas. Akala mo kung sino ka, pero wala ka pa namang nararating. At bakit? Ikaw ba may narating ka na? At least ako nasa 20s pa yung edad ko. Malaki pa ang posibilidad na aasenso ko balang araw. Pero ikaw, nasa 30s ka na at hanggang ngayon, nahaagnas at nabubulok ka pa rin sa call center. Matagal ko nang pinagtitiisan yung ugali mo, Joshua! Oh, ba't umuusok yung tenga mo sa galit? Ano, susuntukin mo ako? Sige, para makita ng lahat ng tao dito kung gaano ka ka-squatter. Pagod na ako sa mga pangmamaliit mo sa akin. Mukhang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Wala akong ibang ginawa kundi ang pagsilbihan ng pamilya natin. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman na may kwenta pa pala ako sa pamilya natin. Alam mo, mas matatanggap ko pa sana kung sina mama at papa lang yung pinagsasalitaan ako ng masama. Pero hindi, kasi habang tumatagal, nagiging katulad ka na rin nila. At bakit? Totoo din naman kasi yung mga sinasabi ni na mama at papa tungkol sa'yo ah. Hanggang ngayon nga, hindi mo pa rin tinitigilan yung pagyoyosi mo eh. Gusto mong malaman kung bakit di ko matigil-tigil yung pagyoyosi ko? Kasi nasa-stress na ako sa pamilya natin. Kung tutusin, yun na nga lang yung nagpapakalma sa akin eh. Ibang klase ka rin naman. Ginawa mo ba kaming rason dyan sa bisyo mo na yan? Pero huwag kang mag-alala. Kasi simula sa araw na to, hindi ko na kayo pagtitiisan. At hindi nyo na rin ako kailangang pakisamahan. Bakit? Anong binabalak mo ha? Lalayas na ako sa malaimpyernong bahay na yun. At hanggat hindi nyo ako pinakikitunguhan ng maayos, hindi nyo na ako makikita. Eh di lumayas ka. Ang tanda-tanda mo na para magpaalam pa. At huwag ka mag-alala. Kasi simula sa araw na to, ako na rin na magbibigay ng pera kina mama at papa. At sigurado ako na mas malaki ang mayaambag ko sa bahay kumpara sa'yo. Akala mo ba madali ang pagiging breadwinner? Maniwala ka sa akin. Mararanasan mo na rin ang hirap na dinanas ko sa pagiging breadwinner. Diyan ka nagkakamali kasi college graduate na ako ngayon. At sigurado ako na makahanap ako ng mas mataas at mas maganda na trabaho kaysa dyan sa pagko-call center mo. Sige lang, tingnan natin kung hanggang saan kakayang dalhin niyang kayabangan mo. Ay, uwi na ako sa bahay. Kukunin ko na yung mga gamit ko. Eh di umalis ka na. Sinisira mo lang tong graduation ko eh. Dapat nga hindi ka na nagpunta pa. Aaminin ko po na hindi ko talaga napigilang maiyak at mapuno noong araw ng graduation ni Joshua. Akala ko ay magiging masaya yon at akala ko ay mararamdaman ko kahit papaano ang kaunting pasasalamat mula sa kanya. Pero hindi nangyari yon, Papa Dudut. Sa halip ay puro panlalait at masasakit na salita ang inabot ko. Sobrang bigat po sa dibdib kasi dalawa na nga lang kaming magkapatid pero parang hindi pa rin kami magkakampi. Sa totoo lang ay dumating na rin ako sa punto na nawala na ako ng pag-asa na magkakaayos pa ang pamilya namin.
Kaya pag uwi ko galing graduation, dumiretso na ako sa kwarto at kinuha ko ang lahat ng gamit ko. Mga damit, ilang gamit sa trabaho at kung anong kaya kong buhatin. Tapos ay tinawagan ko ang isa kong katrabaho. Nagtanong ako kung pwede ba akong makituloy pansamantala sa apartment na inuupahan niya. Sa awa naman ng Diyos ay pumayag siya. Kaya nang gabing yon din ay tuluyan ko nang iniwanan ang bahay namin. Ilang oras pa lang ang lumilipas, sunod-sunod na ang tawag ni na mama at papa sa cellphone ko pero hindi ko na sinagot pa. Kasi alam ko na kung anong klaseng salita lang ang maririnig ko, sigawan, panlalait, paninisi. Alam ko rin na siguradong naikwento na ni Joshua ang version niya sa mga pangyayari. At gaya ng nakasanayan, ako na naman ang masama, ako na naman ang may kasalanan sa lahat. Ang totoo po niyan, naiinggit ako sa mga magkakapatid na nagkakasundo, nagtutulungan at may malasakit sa isa't isa. Kasi yan po ang bagay na hinding-hindi ko naranasan sa relasyon namin ni Joshua. Mula pagkabata, siya na talaga ang palaging laman ng atensyon at pagmamahal ni na mama at papa. Lahat ng gusto niya sinusunod, lahat ng mali niya pinapalampas. Kaya lumaki siyang spoiled, mayabang at walang respeto sa akin. Kahit ako na nga tong tumutulong sa kanya na makapagtapos. Ang masakit pa dyan kahit gaano kalinaw ang mali niya, ako pa rin ang napapagalitan. Ako yung pinagsasabihan. Ako yung laging mali sa mata ng mga magulang namin. Hindi man lang nila nakita kung gaano ako nagsumikap. Kung gaano ko tiniis ang lahat para lamang may maabot si Joshua. Sa kanila ay parang wala akong kwenta. Kahit ako ang nagtaguyod sa pamilya habang pinapalaki nila yung anak nilang mas mahal nila sa akin. Kaya ngayon ay pinili ko ng lumayo, Papa Dudut. Hindi dahil gusto kong umiwas sa mga responsibilidad, kundi dahil gusto kong protektahan ang natitirang kapayapaan sa puso ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkasundo kami ng katrabaho ko na doon na talaga ako titira sa apartment niya. Nag-usap kami na maghahati kami ng renta, pati na rin sa bayad sa kuryente at sa tubig. Sa totoo lang ay sobrang laking tulong noon sa akin kasi maliit lang ang apartment at murang upa. Kaya mas makakatipid ako. Dahil doon ay mas lalo kong napanindigan ang desisyon kong iwanan ang bahay namin. Lumipas nga mga buwan at ni isa sa pamilya ko ay wala nang nagparamdam. Walang tumatawag, walang nangungumusta. Hindi na rin sila humihingi ng pera na dati halos regular nilang ginagawa. Naisip ko noon na baka nakahanap na si Joshua ng magandang trabaho at siya na ngayon ang bumubuhay sa mga magulang ko. Aaminin ko po na nasaktan ako kasi parang ang dali lang sa kanila na kalimutan ako. Parang wala akong naging halaga kahit lahat ng pagod at sakripisyo ko ay para sa pamilya ko na at ibinigay ko lahat sa kanila. Pakiramdam ko ay para lamang akong bagay na ginamit at nung wala na silang makuha sa akin ay basta na lamang akong itinapon. Pero kahit na ganoon ay hindi ko rin maiwasang makaramdam ng kaunting awa kay Joshua. Oo, mayabang siya, madalas niya akong laitin at iparamdam sa akin na wala akong kwenta. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay alam ko sa sarili ko na isa rin siyang biktima. Biktima ng pagpapalaki at pagbibigay ng labis na atensyon ng mga magulang namin. Pinalaki siya sa paniniwalang siya lang ang mahalaga. Siya lang ang tama at siya lang ang may karapatang purihin. Hindi siya naturuang tumingin sa paligid at hindi siya naturuang tumanaw ng utang na loob. Kaya kahit nakakagalit ang ugali niya, alam kong hindi rin siya ganap na may kasalanan. Dahil ang totoo ay ginaya lang niya ang ugali ng mga magulang namin. Alam ko rin kung gaano kagahaman sa pera ang mga magulang namin.
Nung ako pa ang breadwinner, pakiramdam ko ay para akong ATM na pinipindot kapag kailangan nila ng pera. Bigay lamang ako ng bigay ng pera sa kanila. Lahat ng sahod ko ay diretsyo sa bahay. Minsan wala na nga akong natitira para sa sarili ko pero ayos lang sa akin noon. Kasi ang iniisip ko, para sa pamilya naman. Pero habang tumatagal ay naramdaman ko na ni minsan ay hindi nila ako na-appreciate. Wala man lang salamat, walang kumusta ka na, wala man lang yakap o tapik sa likuran. Lahat ng effort ko ay parang wala lang sa kanila. Pero sa kabila ng lahat, kinalimutan ko muna pansamantala ang pamilya ko. At nag-focus na lamang ako ng husto sa trabaho ko sa call center. Pero isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Joshua. At aaminin ko na nami-miss ko na yung kapatid ko na yon. Kaya sinantabi ko na lamang muna yung mga hindi namin pagkakaintindihan at sinagot yung tawag niya. Hello? Kuya Jiro, Oh, Joshua. Kumusta ka na? ayos lang naman. Ikaw, kumusta ka na? Aba, himala at kinamusta mo pa ako. Okay lang naman ako. Ikaw, nakahanap ka na ba ng trabaho? Oo. Mabuti naman kung ganon. Matuto ka mag-ipon at magtipid ha? Oo. Kuya Jiro, nasan ka nga pala ngayon? Andito ako sa apartment namin ng katrabaho ko. Day off ko kasi ngayon kaya eto, nagpapahinga. Diyan ka na rin ba nakatira? Oh, bakit? Kuya, tulungan mo naman ako. Huy, umiiyak ka ba? Bakit? Anong problema mo ha? Pagod na ako. Bakit? Anong nangyari? Sawang-sawa na ako kina mama at papa. Simula nung umalis ka ng bahay, sa akin na sila nakaasa. Oh, di ba? Sabi ko naman sa'yo, hindi madali ang pagiging breadwinner. Oo na. Kuya, wag mo naman ako pagalitan ngayon oh. Kakampi ang kailangan ko, hindi kaaway. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit tayo itong pinagdidiskitaan ni na mama at papa eh. May hanap buhay naman sila kahit papano. Sabi ni Papa, obligasyon daw natin na magbigay sa kanila ng pera. Kasi hindi daw tayo mabubuo kung hindi dahil sa kanila. Ilang beses ko nang narinig yan. Si Papa talaga. Hanggang ngayon, di pa rin talaga nagbabago. Sinabi mo pa. At yang si Mama, naku, wala ka nang maaasahan dyan. Pareho lang sila ni Papa mag-isip. Nga pala kuya, tumawag ako sa'yo para sabihin sa'yo na gusto ko nang bumukod sa kanila. Sigurado ka na ba dyan? Siguradong sigurado na. Sawa na ako sa pakiramdam na parang ATM yung tingin nila sa akin. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan kita kasi napagdaanan ko na ang lahat ng yan. Alam mo, sa totoo lang, yan din yung dahilan kung bakit nasasaktan ako tuwing pinagsasalitaan mo ako ng masama eh. Kasi bilang breadwinner ng pamilya natin dati, yung gusto ko lang naman, yung makaranas ng konting appreciation. Pero kahit yun, pinagkait sa akin. Sige na, humihingi na ako ng tawad sa'yo. Kuya. Oh, bakit? Kung ayos lang sa'yo, baka pwedeng… Umayos ka nga. Sige, sabi mo sa akin. Ano? Baka pwede muna ako makituloy dyan sa apartment mo. Yun lang ba? Sige, walang problema. Salamat kuya. Gusto mo bang tulungan na kita sa mga gamit mo? Total, day off ko naman ngayon eh. Ayos lang ba sa'yo yun? Oo naman. Sandali lang kuya. Hindi ka ba galit sa akin? Ba't naman ako magagalit? Tungkol pa ba to dun sa nangyari nung graduation mo? Joshua, kalimutan mo na yon. Alam mo naman na kahit pasmado yung bibig mo, magkapatid pa rin tayo. At hindi kita kayang tiisin. Pero may papakiusap lang ako sa'yo ha. Ano yun? Sana umayos ka dito sa apartment kasi nakakahiya sa katrabaho ko. Ang ibig mong sabihin wala akong kwarto dyan? Wala eh. Studio type lang kasi tong apartment na to. Pero huwag ka mag-alala. Komportable naman dito kahit papano. Paano yan? Wala akong privacy. Gusto mo bang tulungan na lang kita maghanap ng ibang mauupahan? Yung tipong solo mo yung kwarto?
Wala pa kasi akong pera ngayon eh. Kung ganon, dito ka na muna sa apartment tumuloy. Tapos kapag nakaluwag-luwag ka na, maghanap tayo ng sarili mong kwarto, okay? Sige. Ayos, antayin mo ako dyan ha. Papunta na ako. Ibababa ko na to. Noong mismong araw na yon ay tinulungan ko si Joshua sa paglipat ng mga gamit niya sa apartment ko. Mabuti na lamang at napakiusapan ko ang katrabaho ko na titira na si Joshua kasama namin. Pagdating namin sa apartment ay kitang-kita sa mukha ng kapatid ko na parang hindi siya masaya. Siguro ay dahil ito ang unang beses na mawawalay siya sa mga magulang namin. Pero binigyan ko siya ng assurance na masasanay din siya sa bagong sitwasyon. Sinabi ko na lamang na mag-focus siya sa trabaho at savings niya. Halatang halata kay Joshua na naiilang siya sa double deck na kama na siyang pagtutulugan namin ngayon. Tila ba hindi siya sanay sa ganitong setup, lalo na't eto na ang unang pagkakataon niyang tumira sa isang apartment na may kasama. Pero sinabihan ko siya na magpasalamat na lamang siya dahil kahit papaano ay may matitirhan siya dito sa Metro Manila. Alam naman natin kung gaano kahirap at kadalang makahanap ng maayos, abot kaya at ligtas na matutuluyan dito sa syudad. At nung nasa apartment na si Joshua ay napansin ko na palagi siyang tinatawagan ng mga magulang namin. Nang magkaroon ako ng lakas ng loob, sinagot ko ang tawag at sinabi ko mismo ng derechahan sa mga magulang namin na bubukod na si Joshua sa kanila para makapagbagong buhay. Alam ko na galit sila at gaya ng inaasahan ko ay minura nila ako at pinagsalitaan ng masama. Ang sabi nila ay wala daw kaming kwentang mga anak dahil hindi man lang nila kami mapakinabangan ng maayos. Nang marinig ko yon ay pinatay ko na kaagad ang tawag at binalik ko kay Joshua ang cellphone niya. Sa puntong yon, mas mahalaga sa akin ang pagkakabati namin ni Joshua kesa sa anumang bagay. Napaisip ako na eto na siguro ang pinakatamang pagkakataon para ayusin at paghilumin ang lahat ng sugat at lamat na matagal nang hindi nabibigyan ng pansin. Ito na rin siguro ang pinakamagandang opportunity para magkabati kami. Lalong-lalo na ngayon at wala na ang mga magulang ko para sulsulan pa ang kapatid ko, Papa Dudut. Morning! Morning din kuya. Kumusta naman yung unang gabi mo dito ha? Okay naman. Pero naiilang pa rin ako kasi nakikita ko yung katrabaho mo na natutulog eh. Nako, masasanay ka rin. Nga pala, asa na yung katrabaho mo? Ayun, pumunta na sa office. Day shift kasi siya eh. Bakit ikaw? Wala ka bang pasok ngayon? Meron, pero mamayang gabi pa. Nga pala, paano ka? May duty ka bang ngayon? Gusto mo bang bigyan kita ng pamasahe? Hindi na kailangan. Bukas pa naman yung duty ko eh. Mabuti naman pala kung ganun. Pero kuya, ganito ba talaga dito? Anong ibig mong sabihin? Ang init kasi. Tapos iisa na nga lang yung electric fan, pinaghahatian pa nating 3. Gaya nga nung sabi ko sa'yo, masasanay ka rin. Nako, mukhang ikaw lang naman yung sanay dito eh. Kung ako sa'yo, mag-ipon ka na lang para makahanap na tayo ng lilipatan mo. Yung tipong solo mo ang kwarto. Yun na nga yung nakakainis eh. Dapat may sapat na ako na pera para pang advance at deposit dun sa apartment na nakita ko online. Pero wala. Naubos lang lahat kasi palagi nang hihingi si na mama at papa. Wala na tayong magagawa. Andyan na yan eh. Ang importante, makakapagsimula ka na ulit. Kaya konting tiis na lang ha? No offense ha. Alam mo kung tutuusin, kasalanan mo to eh. Sandali nga lang. Ano na naman kasalanan ko ha? Bigla ka kasing umalis ng bahay. At sa akin mo iniwan yung responsibilidad na dapat sa'yo. Kaya ayan, naubos tuloy yung perang naipon ko. Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo sa akin. Hindi ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo ha. Bakit? Totoo naman ah.
Napaka-selfish mo. Siguro kung tinulungan mo lang sina mama at papa, hindi ako magkakaproblema. Gusto mo ba talagang pag-usapan yan? Pues sige. Bakit? Sino ba yung pinagsalitaan ako ng masama at masasakit nung graduation niya ha? Hindi ba't ikaw? Hindi sapat na dahilan yun para ipasa mo sa akin yung obligasyon na matagal lang nakatuon sa'yo. At bakit? Sino ba sa atin ang nagyabang na tutulong kina mama at papa? Hindi ba't ikaw rin naman? Oo na. Aaminin ko na nakagraduate nga ako. Pero hindi naman kalakihan yung sinasahod ko ngayon. Ano ba kasi akala mo? Na kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, makakahanap ka kaagad ng trabaho na malaki ang sahod? Sana nga ganun kadali ang buhay, no? Pero hindi. Kailangan mong magtiis at magsumikap para makamit mo yung gusto mo. Paano mo naman malalaman yan? Hindi ka nga nakapagtapos. Alam mo kung ano yung nakakalungkot, ha? Yung tipong akala ko nagbago ka na. Kasi sa wakas, naiintindihan mo na rin kung saan ako nanggagaling. Kasi pinaranas sa'yo ni na mama at papa yung mga pinaranas nila sa akin. Pero bakit ganun? Bakit parang mas lumala ka pa? Nagkakaganito ako kasi sana naisip mo man lang ako bago ka lumayas ng bahay. Pambira! Ba't mahirap ka makaintindi ha? Ay, di bali na lang. Kung gusto mo ng maayos na sahod, pwede kitang i-refer sa call center na pinagtatrabahuan ko. Ayoko! Kuya, may pinag-aralan akong tao. College graduate ako. Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko at dati ko mga kaklase kapag nalaman nilang sa call center lang rin palang bagsak ko? Bakit mo naman iisipin yung sasabihin ng mga kakilala mo? Bakit? Sila ba ang nagpapalamon sa'yo? Hindi! Pero hindi ako katulad mo na wala nang natitirang pride at respeto sa sarili. Alam mo, kung pagsasalitaan mo lang ako ng masama, lumayas ka na lang dito. Ano? Seryoso ako, lumayas ka. Sarili mong kapatid pinapalayas mo? Oo! Kasi kung magtatalo lang din naman tayo tulad ng palagi nating ginagawa noon, mas mabuti pang magkanya-kanya na lang tayo. At isa pa, nakakahiya sa katrabaho kayang ginagawa mo. Abuti na lang talaga at nasa trabaho siya ngayon. Ganon ha? Hindi mo na ako kailangan ipagtabuyan kasi talagang aalis na ako. Enjoyin mo na lang tong apartment na kasing gulo at kasing dugyot mo! Noong mismong araw na yon ay doon ko na-realize na ang tagal ko na palang nagtitiis sa ugali ni Joshua. Yung pagiging arogante niya at yung mga panlalait at pagmamaliit niya sa akin. Ayoko sanang sabihin ito pero halatang halata na nagmana talaga siya kina mama at papa sa pananaw sa buhay. Sa pagiging mapanghusga at sa pagtrato sa mga taong mas mababa sa kanila. Wala naman akong ibang hangad kundi ang tulungan siya. Ayoko siyang matulad sa akin na ginawang parang ATM machine ng mga magulang namin pero wala akong magagawa. Kasi sobrang tigas ng ulo ng kapatid ko na yon. Nung araw na yon ay sinabi ko sa sarili ko na tama na. Kakalimutan ko na ang pamilya ko. Alam ko na mabigat pakinggan pero mas mabigat ang pakiramdam ng paulit-ulit na sinasaktan at sinasamantala papadudot. Matagal ko nang dapat ginawa yon. Pero pinigilan ako ng pagmamahal ko sa kanila. Ngayon ko lang napagtanto na yung pagmamahal ko sa kanila ay ginagamit lang nila laban sa akin. Pagkatapos kong putulin ang ugnayan ko sa pamilya ko ay sakalang ulit naging tahimik at payapa ang buhay ko. Unti-unti kong naramdaman kung paano pala huminga ng maluwag. Isang bagay na hindi ko naranasan noong kasama ko pa ang mga magulang at mga kapatid ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating sa buhay ko ang isang tao na hindi ko inaakalang magpaparamdam sa akin ng tunay na halaga. Ang girlfriend ko. Hindi siya katulad ng mga nakasanayan kong tao, hindi siya mapanghusga. Hindi siya mapagsamantala. Tahimik lamang siyang nakikinig sa kwento ko sa lahat ng sakit na kinikimkim ko noon pa. At sa bawat luhang hindi ko na kayang ipakita sa iba. Unang beses sa buhay ko na may taong nakinig nang walang halong panghuhusga at tanggap ako. Hindi dahil sa kung ano ang kaya kong ibigay, kundi kung sino talaga ako.
Papadudot sa kanya ko unang naramdaman yung klase ng pagmamahal na hindi kailanman ibinigay sa akin ng sarili kong pamilya. At pagkalipas ng ilang buwan ay na-promote ako sa call center. At dahil doon ay nakalipat na kami ng girlfriend ko sa isang maliit pero maayos na kondo. At doon na namin sinimulan ang bagong chapter ng buhay namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit matagal ko nang iniwan ng pamilya ko, hindi naman talaga sila tuluyang nawala sa paningin ko. Kasi madalas ko pa rin nakikita ang pamilya ko sa mga post ni Joshua sa Facebook. Doon ko nakita na gumanda na ang buhay ng pamilya ko kasi madalas ko silang makita na magkasama sa mall, kumakain sa mga mamahaling restaurant at sa totoo lang, kahit na hindi na ako bahagi ng buhay nila, natutuwa ako na mukhang maayos at masaya na ulit ang pamilya ko kahit papaano. Pero isang araw may pinost si Joshua sa Facebook na sobrang nakasakit ng damdamin ko. Ang sabi niya sa post na yon ay trabaho ng mga bobo at walang pangarap ang pagiging call center agent. Para akong binuhusan ng malamig na tubig kasi ako yon. Ako yung tinutukoy niya sa post na yon. Ako yung ilang taon na nagpuyat, nagpakapagod at nagsakripisyo sa pagiging call center agent para matustusan ang pangangailangan nila. Mas lalo ko nasaktan at napikon nang makita ko ang dami sa mga kaibigan niya ang natawa at nag-react ng ha ha ha. At may ilang pang nagkomento na sumang-ayon sa post na yon. Para bang wala ni isa sa kanilang nakakaintindi o kahit na lang nagtanong kung tama ba talaga ang sinabi niya. Wala man lang tumayo para ipagtanggol ang mga tulad ko. Mga taong marangal na nagtatrabaho sa call center, nagsusumikap, nagpapakapuyat gabi-gabi para lamang may maipadala sa pamilya. Hindi nila alam kung ilang beses kong pinilit ang sarili kong pumasok kahit may lagnat. Kung ilang beses akong nakatulog sa bus pauwi dahil sa puyat. Hindi nila alam kung ilang gabi akong umiiyak ng palihim dahil pagod na ako pero kailangan ko pa rin bumangon para lamang makasurvive. Kaya kahit ayoko na sanang makipag-ugnayan pa kay Joshua ay napilitan akong tawagan siya. Hindi para makipag-away kundi para makiusap na sana'y tanggalin na niya ang post niya. Kaunting respeto lang sana. Hindi lang para sa akin kundi para sa lahat ng mga nagtatrabaho ng marangal sa call center. Anong kailangan mo? Joshua, kumusta ka na? Eto, sa awa ng Diyos mas maayos na ang buhay ko ngayon. Mas maganda na rin ang trabaho ko ngayon. At nagawa ko ang lahat ng yon kahit pinalayas mo ako sa bulok na apartment na yon. Please lang, kalimutan mo na yon. Hindi ako tumawag sa'yo para makipag-away. Kausapin mo naman ako ng maayos oh. At bakit naman kita kakausapin ng maayos? Pagkatapos mo akong ipagtabuyan sa apartment mo, sa tingin mo ba talaga kakausapin pa kita ng maayos? Tapatin mo nga ako, ba't ka napatawag? Ano, may kailangan ka? Joshua, pakiusap. Tanggalin mo na yung post mo sa Facebook. Alin doon? Huwag kang magmaang-maangan. Alam kong alam mo yung tinutukoy ko. Yun ba yung bobo yung mga nagtatrabaho sa call center? Bakit ko naman tatanggalin? Totoo naman Mahiya ka nga sa sarili mo. Kung may dapat man na mahiya sa atin, ikaw yun. Kasi ang trabaho mo, tapunan niya ng mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang taas naman ata ng tingin mo sa sarili mo. Bakit? Pare-pareho lang naman tayo nagtatrabaho para may uwing pera. At isa pa, ipapaalala ko lang sa'yo ulit na hindi ka makakapagtapos ng kolehiyo kung hindi ako nagtrabaho sa call center. Alam mo, Jiro, putak ka ng putak. Para kang manok. Kung hindi mo nagustuhan yung post ko sa Facebook, di block mo ako. Napakasimple ng solusyon dyan sa problema mo, di ba? Sukdulan na tong pambabastos mo sa akin. Pagkatapos mo makapagtapos sa kolehiyo, dapat pala hindi na ako nag-abala na tulungan ka. Yung pagpatuloy mo sa akin sa dugyot at maliit na studio apartment ba yung tinutukoy mo? Pati ba naman yun pinagmamalaki mo pa? Nako, huhulaan ko. Siguro diyan ka pa rin nakatira, no? Wala kang karapatan para
malitin kami mga nagtatrabaho sa call center. Pare-pareho lang tayong lumalaban ng patas sa buhay. Aba syempre sasabihin mo yan. Para kahit papano gumaan yung pakiramdam nyo sa trabaho wala namang magandang kinabukasan na nag-aantay. At sa ugali mong yan, sa tingin mo ba may magandang kinabukasan pang nag-aantay sa'yo? Bilog ang mundo, Joshua. Siguro nga ngayon nasa taas ka. Pero pwedeng-pwede kang lumagapak pagdating ng panahon. Hindi ka ba natatakot sa karma, ha? Alam mo, Jiro, hindi ako naniniwala sa karma. Ang mga naniniwala sa karma ay mga taong desperadong makuha ang hustisya o katarungan sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Kaya please lang, tigilan mo ng paninermon sa akin kasi nakakarindi ka na. Sabihin mo nga sa akin, Joshua, nagkulang ba ako sa'yo bilang kuya mo? Ba't ang tindi ng galit mo sa akin, ha? May nagawa o nasabi ba ako masama sa'yo? Kaya hanggang ngayon kinamumuhian mo ako? Gusto mong malaman kung bakit hindi ko magawang ipagmalaki ka? Kasi wala ka namang nagawa na pwede ko ipagmalaki. Simulat sa pool pa lang, ikaw na ang cancer ng pamilya natin. Sakit ka sa ulo ng mga magulang natin. Black sheep ka ng pamilya. Sige, sabihin na natin nag-isakit ako sa ulo ni na mama at papa nung kabataan ko. Kasi hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At maiintindihan ko ba kung hanggang ngayon galit pa rin sila sa akin? Pero ikaw, anong dahilan mo? Bakit galit na galit ka sa akin, ha? Huwag mo nang tanungin kasi sigurado ako na hindi mo magugustuhan yung isasagot ko sa'yo. Hindi! Magsalita ka! Matagal mo na ako nilalait at iniinsulto. Kaya sabihin mo na sa akin kung saan nanggagaling ang kagaspangan ng ugali mo. Mahal ako ni na mama at papa. At sigurado ako na mas naging mapayapa ang buhay ko kung hindi ka na lang ipinanganak. Para kang isang malaking asungot sa buhay ko. Nang dahil sa'yo, nagkaroon ako ng kahati sa atensyon ni na mama at papa. Anak na! Ang babaw mo, Joshua! Anong kahati ang pinagsasasabi mo dyan, ha? Sa'yo ibinigay ni na mama at papa ang buong atensyon at pagmamahal nila. Matanda ka na pero parang wala ka pa rin pinagkatandaan. Napaka-immature mo. Gusto mo maging only child, ha? Pwes, huwag ka mag-alala. Kasi simula sa araw na to, ibablock ko na kayong lahat sa Facebook. Pati number mo, ibablock ko na rin. At pinapangako ko sa'yo na eto na yung huling beses na mag-uusap tayo. Mabuti naman kung ganon. At siguraduhin mo lang na paninindigan mo yung mga sinasabi mo, ha? Kalimutan mo na rin na may kuya ka. Walang problema. Kasi matagal ko nang kinalimutan yon, Jiro. Sige na, may lakad pa kami ni na mama at papa. Papadudo, tama nga yung sinasabi nila na aabusuhin ka ng mga tao sa paligid mo kung magpapaabuso ka. Dapat matagal ko nang tinapos ang ugnayan ko sa pamilya ko. Dapat ay hindi na ako naawa kay Joshua sa simula pa lamang at ang pinakamasakit pa dyan yung pagmamahal na matagal kong hinahanap at inaasam ay nahanap ko sa girlfriend ko. Nahanap ko sa girlfriend ko ang klase ng pagmamahal na dapat ay matagal nang ibinigay sa akin ng sarili kong pamilya. Noong araw na yon, pagkatapos naming mag-usap ni Joshua, sa sobrang sama ng loob ko ay naihagis ko yung cellphone ko at nasira ito. Kinabukasan, sinamahan ako ng girlfriend ko sa mall para bumili ng bagong cellphone. Para sa akin, yung bagong cellphone na yon ay simbolo ng panibagong simula. Kaya pagka-uwi ko sa kondo, blinako na kaagad ang pamilya ko sa Facebook at pati na rin ang mga cellphone numbers nila. Lumipas ang mga buwan, naging tahimik at masaya ang buhay ko kasama ang girlfriend ko sa kondo namin. Masaya kami sa mga simpleng bagay. Nag-enjoy kami sa swimming pool, gym at sa mga araw na magkasama kami. At masaya din ako sa trabaho ko sa call center bilang trainer. Kasi nararamdaman ko sa mga trainees ko na may halaga ako at importante ako sa kanila. At sa awa ng Diyos, habang tumatagal ay mas lalong gumaganda ang takbo ng buhay ko. Pero isang araw habang abala ko sa trabaho ay bigla ako nakatanggap ng tawag mula sa isang unknown number. Hindi ko inaasahan ang tatawag. Kaya agad akong na-curious kung sino ang nasa kabilang linya. Nang sagutin ko ito ay narinig ko ang isang boses na matagal ko nang hindi naririnig, Papa Dudut.
Hello? Sino to? Prank call ba to? Scammer ka siguro, no? Dugudugugang ka, no? Nako, lumang tugtugin na yan. Kung wala kang magawang matino sa buhay mo, pwede ba? Maghanap ka ng ibang taong bubulabugin mo. Sige na. Kuya Jiro. Joshua? Kuya, hindi kita makontak kaya bumili ako ng bagong SIM para matawagan kita. Pinuntahan din kita dun sa apartment mo pero ang